Tanong ko lang po, kung naniniwala po ba tayong Katoliko sa destiny o tama po ba ang lahat ng ipana ipinapanalangin natin ay ibinibigay ng Diyos kung ito ay magbubunga ng mabuti? Yes, we believe in destiny, it's biblical, no? Ah, Kaya nga may tinatawag na ano, na, dogma of, ah ano yun, yung, predestination. The church believe in predestination but not absolute. Kasi yung protestante kasi absolute, kaya nga mayroon na silang paniniwala na heaven na talaga sila, yun ang patutunguhan nila, yung mga usas. Yun ang absolute, predestination. Pero ang church, we believe in predestination kasi yun kasi ang kalooban ng Diyos, 'no? In Ephesians 1:4 kasi yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Ephesians 1:4, 4:1 pala, Ephesians 4:1, 4:1 or 1:4, wait lang, 1:4 pala. Ephesians 1:4 talaga, yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Basahin muna natin, Ephesians 1:4, 'no? Ito mababasa natin. Bago pa likhain ang sanlibutan, so bago pa likhain ang sanlibutan, 'no, plano na ito ng Diyos, ay pinili na niya tayo. So, we are destined already. Wala pa tayo sa mundong ito, we are already destined. 'No, sa plano ng Diyos, upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal, ano daw, tayo maging banal at walang kapintasan. So yun talaga ang plano ng Diyos sa mga tao, banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun talaga ang destinasyon nating mga tao sana na according sa kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyari kasi may Satanas, hinarangan ng ano na yan, kaya yung original plan napalitan ng original sin. Pero hindi doon nag-ano ang Diyos, hindi huminto ang plano ng Diyos sa atin na maging banal, maging katulad niya, maging kaisa niya dahil lamang hinarangan siya ng demonyo. Hindi pwedeng maano ang plano ng Diyos. Nagpatuloy pa rin yan hanggang ngayon. Kaya mayroon tayong paniniwala about destiny. We are destined to heaven. Nasabi nga ni St. Paul sa Philippians 3:20, ang sabi ni St. Paul, we are citizens in heaven. So yun ang destinasyon natin, maging mamamayan sa langit, no? Filipos 3:20. Basahin natin, Filipos 3:20. Ano ba ang wika ni Apostol Paul sa taga-Filipos? Sabi niya, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit, no? So we are citizens in heaven. That is our destiny. Mula roon hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So absolutely, kapatid na rekolektados, we believe in destiny. We believe in predestination but not absolute predestination, yung OSAS. Yun kasi ang absoluto na paniniwala ng mga protestante na sila ay nasa langit na. Nasa ano pa sila, nasa estado pa sila ng pagkakasala but they believe in absolute predestination. Kaya feeling nila langit talaga sila kahit magkasala sila. Sa atin hindi absolute kasi nakikibaka tayo na sana nga doon ang ating patutunguhan. Pero yun ang ating destinasyon. Kaya we believe in destiny. Rico Brother Ray, Ricardos. Yes, Brother, Brenda. idagdag mo rin dyan sa 1:3:19, yan kasi naging problema, no? Bakit daw kung may Diyos, bakit ang daming masasama, ganito, ganito. Ito, sabi ni Jesus, ito yung 1:3:19 po. 1:3:19. John 3:19. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yan po, no? So, ang destiny talaga magpakabanal, Efeso 1:4. Pero, ang nangyari, na parito ang ilaw, wala pa rin eh. Pinili pa rin nila yung kasamaan. Hanggang ngayon naman noon pa man hanggang ngayon. No? Kaya nga, sabi ng isang santo na pinakita sa kanya ng Diyos yung lagi kong paulit-ulit, nakakatakot kaya yun. Yun daw po, alam niyo po ba, lahat yung mga napupunta sa impyerno, halos araw-araw, para daw heavy rains.
Alam mo yung parang gano'n karami para daw pahulog ng pahulog ng pahulog yung mga tao sa impyerno. Totoo, eh. Bakit? Nandiyan ang utos ng Diyos hindi pinapansin, eh. Ang daming ganyan. So, mas gusto nila ang dilim, eh. Gusto nila yung kasalanan, matigas pa rin, nakakarinig na nga ng ebanghelyo, eh. Nakakarinig na nga ng salita ng Diyos, ayaw pa rin sumunod. Kokonti talaga sabi ni Jesus, kokonti maliligtas. Pero ang purpose niya talaga, lahat tayo maligtas, lahat tayo. Kaya nga dumating siya rito, John 3:16, no? Kung sino mo sumampalataya, at siyempre sumunod sa kanyang kalooban. Kaso nga, hindi nga sinunod, eh. Ang dami. So, hindi siya gano'n kadali, pero we need to strive to be perfect as God's perfect. Yun po, Bro Junrey. Yes, maraming salamat sa dagdag, Brother Angel. May follow-up siya dito. Junrey? Ay, wait lang nga, Bro Meliano, kasi may follow-up pa si Brother Conectados. Salamat po, Bro John Ray. Follow-up lang po. Paano naman po ang paniniwala na destiny kayo sa isa't isa ng isang tao? So, pagdating naman sa pag-ibig, bro, meron kasi tayong meron tayong choice, no? It's our choice. I believe na mayroong ibinigay si God sa atin na maging katulong sa natin. Kaso lang minsan kasi mas pinipili ng tao yung sa tingin niya ay yun ang suit para sa kanya. Halimbawa, ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa mga taong mag-aasawa? Siyempre, yung katulad niya, may paniniwala sa Diyos, may takot sa Diyos, na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yan ang talagang gusto ng Diyos na piliin natin. Pero ano ang mas pinipili ng mga tao? Kung sa lalaki, maganda, sexy, yun eh. Di ba? Yung ipagmamalaki niya, doon tayo nawawala sa kalooban ng Diyos. But I do believe na may inihanda ang Diyos sa atin na para sa atin. Ako naniniwala ako diyan, no? Pero yun nga, it's a matter of choice eh. It's your choice. Okay? Choice mo 'yan kung sino ang mamahalin mo. Pero ang Biblia, may gusto na ang Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin na yung magiging asawa mo may takot ka sa kanya, no, gumagawa ng kalooban niya na dapat kayong dalawa sabay kayong kung sa ano pa, sabay kayong maglalayag, no? Tungo sa langit. So, minsan tayo mga tao kasi mas pinipili natin yung masarap sa mata. No, yung bang naipagmamayabang natin yung partner natin, matalino to, maganda to, sexy to, maputi, mahaba ang buhok, ang bango. Ayun, yun ang ano natin. Pero yun pala, hindi lang pala ikaw yung mahal. So, ala na. May maano na tayo sa kanta ni ni Kisi Tandingan na sino ba talagang pipiliin ko, yung mahal ko o yung mahal niya? No? So yun, Recollectados, ang sagot ko lang about sa destiny na turo ng simbahan, yung sa langit. We believe in destiny kasi yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin na mapunta tayong langit. Pagdating sa pag-ibig, choice natin yan. Okay? Nasa atin ang choice kung sino yung mamahalin at iibigin natin. Pero binigyan tayo ng kalooban ng Diyos ano ang gusto niya para maging kabiyak mo, kasama mo sa habang buhay.